Magandang oras mga card lover, mga kaboxing. Lumitaw na ngayon yung vlogger na pinagalitan ni Boboy Fernandez dahil sa merong hindi magandang komento. Mantakin nyo naman, sinabi na lalaylay daw ang dila ni Manny Pacquiao at didilat yung mata at babawian ng lisensya sa boxing. Yun ang kanyang komento na marami talagang nagagalit dahil nga ay idol na idol natin si Manny Pacquiao dahil sa nagbibigay siya ng karangalan sa Pilipinas ng ilang dekada na talagang palaging naghatid ng dangal sa Pilipinas si Manny Pacquiao at hinamak lang nitong isang broadcaster ba ito ng Sunstar? Yep, sa Sunstar pala ito nagtatrabaho. Ito'y isang writer. So ngayon tinatawag na ito na vlogger kasi nagbo-broadcast at merong YouTube channel kaya nagiging vlogger. Kaya ito, ang mukha niya ngayon ay nalantad na at malalaman natin ang kanyang pangalan dito sa bidyong ito at narito ang video courtesy sa atin ni Nino Cruz Boxing Channel. Atin panoorin. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing, isang kilalang batikang sports analysis na si Sir Al Mendoza. Nasabi nito sa isang panayam sa kanya patungkol kay boxing legend Manny Pacquiao. Sinabi kasi nito na pera-pera na lang daw, obvious na ito lang ang rason kaya magbabalik si Pacman. Isusugol daw nito ang buhay dahil lang sa pera. Ayan, so unang komento pala ito, ang sama na pakinggan, no? Pera-pera lang daw. Hindi niya alam na si Manny Pacquiao ay merong pangarap na hindi lang mailagay sa Hall of Fame ng boxing, kundi makabreak ng mga records sa boxing na magiging pinaka-oldest na boxer na magiging champion sa buong mundo. Ito yung huling hirit ni Manny na maiwan na legasiya sa Pilipinas sa mga boxer. Tingnan nyo naman, kaya nga ang Pilipinas ngayon ay maraming boksingero na nagcha-champion. Kasi si Manny ang nagbibigay ng lakas sa mga yan. Katulad na lamang ni Magsayo at ni Yomir Marcial, di ba? Parihong panalo sa itong undercard ni Manny dahil nga kasama ni Manny sa training ang mga ito at idol na idol nila si Manny at nagbibigay yan ng inspirasyon. Kaya kailangan natin ng mga katulad ni Manny. Ito namang si Al Mendoza pala ito. Welcome Al Mendoza, ang taong naghahamak kay Manny Pacquiao sa buong Pilipinas. Siya lang yata yung nagsasabi ng medyo hindi maganda kay Manny Pacquiao. Kahit nga kalaban ni Manny Pacquiao sa politika, basta't boxing na, diba? Wala nang politika-politika dyan. Kapag boxing, idol natin si Manny, idol nating lahat yan. Sino bang Filipino boxer na merong 8 division champion sa buong mundo? Walang iba kundi si Manny lang. Sa buong mundo yan mga kababayan. Walang nakakuha na yan na record. Kaya siya ay nagiging the greatest of all time pound for pound boxer. Okay, balik tayo kay Nino Cruz sa kanyang boxing vlogs. Hindi daw kanais-nais, hindi maganda. Para sa inyo mga kaboxing, ano pong masasabi nyo dito? Comment lang kayo sa ibaba. Doon sa isang commentator o vlogger. Ito yung kaya sumikat ito si Al Mendoza dahil dito kay Boboy Fernandez. Ito pala si Boboy Fernandez ngayon ay Vice Mayor na pala ito ng Albay. Hindi natin alam, no? Kasi milyonaryo na rin ito Si Freddie Roach, lahat ng mga taong dumikit kay Manny sa palaging pagbuboxing noon ni Manny hanggang sa ngayon, lalo na ang kanyang mga trainer, lahat yan milyonaryo dahil kay Manny. Kaya ito, Vice Mayor na ito ng Albay ngayon, si Boboy Fernandez. Kaya pwede na itong manampal. Sabi niya, sampalin niya Kaya ito, pakinggan muna natin ang sinasabi ni Boboy Fernandez tungkol kay Al Mendoza, ang vlogger na nagpahamak kay Manny Pacquiao. Na nag-comment. Nakita ko yung comment mo. Di ba sabi mo, pag dumating na si Pacquiao sa 5 round o pataas, di ba? Inilat niya ang dila niya. O ngayon, pinatunayan niya ang laban. 12 rounds. Oo. Siya pa yung nag-dominate. Tapos sabi mo, dapat tanggalan ng lisensya si Manny Pacquiao dahil 46 years old na. Nagbabayad ka ba ng tax sa Pilipinas? Ayan.
Siyempre nagbabayad yan si Al Mendoza, pero hindi ganun kalaki na katulad kay Manny na milyon-milyon ang ibinigay sa BIR, sa ating internal revenue. Milyon-milyon ang binabayaran ni Manny. Katulad ngayon, nanalo siya ngayon ng magkano ba yung panalo niya ngayon? Nasa 200 million yata. So magkano ba ang 3% sa 200 million? Noong nanalo siya kay Floyd Mayweather, inuwi niya ay 1.2 billion. Magkano ba ang 3% sa 1.2 billion? Milyon-milyon yan. Kaya wag niyong hamakin si Manny Pacquiao dahil nakakatulong yan sa gobyerno. Sa gobyerno natin. Akala kasi ng iba ay yung pera ni Manny ay sa kanya lang yun. Merong hati diyan ang ating gobyerno. Malaki. Malaki ang deduction sa kita ni Manny dahil automatic yan. Kaya sabi ni Buboy, nagbabayad ka ba ng tax? Of course, nagbabayad yan pero hindi ganun kalaki kay Manny Pacquiao. Ako rin nagbabayad eh. Taon-taon, buwan-buwan, $200 ang binabayad ko dahil dito sa mga vlogs ko. Meron tayong 3 channel. 3 na lang, yung isa na sara na. Yun ang binabayaran ng mga tax. Kaya sa tax nakakontribute si Manny Pacquiao. At ang ibang Pilipino ay nakakontribute din pero hindi ganun kalaki, di ba? Malaki ang naiambag ni Manny Pacquiao sa ekonomiya ng Pilipinas. Kasi malalaki ang kita. Okay, balik tayo sa video. Para mag-comment ka ng ganyan, hindi ho madali ang lumaban sa ibabaw ng boxing. Dapat kapwa mo Pilipino sinusuportahan mo. Hindi yung kapwa mo Pilipino, Tama. dinidiin mo. Sabagay, kapwa Pilipino naman natin na nagbinta sa mga dayuhan eh. Ayan, yung sinabi ni Bobo dyan, yung kapwa Pilipino ang nagbenta, ang binibenta doon ang Pilipinas. Binibenta sa China. So, ibig sabihin ni Boboy, ito nga ay isang DDS vlogger. Kasi pinaringgan niya na kung sa bagay, Pilipino rin ang nagbenta ng Pilipinas sa mga dayuhan, di ba? So, yun yung issue ngayon ng WPS. Kaya ito ang sasabihin ni Bobo, yung galit na galit, pakinggan nyo, mga kaboksing. Pero ikaw, vlogger ka, maniwala ka sa akin. Ang nakita kita, sampalin kita. Ayan, Ang nakita kita, sampalin kita. Kung matatandaan, nagbigay po ng prediction sa laban ni Manny Pacquiao versus Mario Barrios ang Filipino sports analyst na si Al Mendoza. ayan ang itsura ni Al Mendoza. Ayan Nagtatrabaho pala yan sa Sunstar Publication. Isang writer yan, tagasulat. Pero ngayon, nagko-comment na siya dahil sa YouTube. Meron siyang YouTube channel, Al Mendoza, pero hindi yan sikat sa YouTube. So, sumikat lang yan ang magkomento siya kay Manny na tanggalan ng lisensya at lawit ang dila ni Manny at dilat ang mata kapag lumampas ng 5 rounds. Kaya ngayon lang natin to na nakita na tao nakilala dahil nga sa maanghang at masamang komento niya kay Manny, ang ating pambansang kamao. Patuloy tayo sa ating video. Na makapanayam ito ni Ted Filon at DJ Chacha. Ani Mendoza mga tol, dapat umanong in-knockout ni Manny Pacquiao si Mario Barrios within 6 rounds. Dahil kung hindi daw magagawa yan ni Manny Pacquiao, masakit man sabihin, lalaylay daw ang dila ni Manny Pacquiao at baka si Manny Pacquiao pa daw ang manakaut ulit. Dagdag pa ni Al Mendoza, dapat din umanong bawian ng lisensya si Manny Pacquiao dahil matanda na. Ayan. Lumalaban pa daw ito sa professional boxing. Grabe naman Matanda ngayon si Manny pero nakita nyo naman yung abs. Diba? Kasi nagtitraining yan kahit walang laban. Kasi meron nga siyang tinitingnan na future niya na kailangan mag-iwan siya ng legasiya sa boxing. Katulad kay Lebron. Diba? Si Lebron kapag nagretiro yan ay walang makabreak sa record niyan sa NBA. Ganon din si Manny Pacquiao. Walang makarecord at atin yan. History yan at we will be proud na meron tayong Rocky Marciano. Diba? Kahit nga si Rocky Marciano at Muhammad Ali ay tatalunin ni Manny sa kanyang resume, sa kanyang mga achievement. Tatalunin ni Manny sila Muhammad Ali at Rocky Marciano. Yun, mga legendary boxer yun sa world history o boxing. Pero ngayon, meron na tayong mas grabe pa na talagang idol ng kahit ng ibang tao sa ibang bansa, hindi lang ng Pilipino. Kaya itong nanghamak kay Manny ay talagang binabas siya ngayon
Dahil nga ang sama-sama babawian ba naman ng ng itong lisensya? Bago nga nag-retire si Manny ay hawak niya yung 4 pa na championship belt Pero sinurinder niya na. 'Di ba? So hindi yan nasa katawan naman yan ng tao. Kapag malakas pa ay pwede pa. At nakita naman natin na kaya pang magipagsabayan sa mga batang boksingero at hindi lang basta boksingero, mga champion yan, mga kampiyon. Alright, balik tayo sa video at maraming salamat nga pala kay Nino Cruz, boxing vlogger, at kay Silver Boys para sa yung nakuha nating video clip kay Boboy. Alright, balik tayo sa video. Ngunit matapos ang laban ni Manny Pacquiao kay Mario Barrios na nauwi sa draw at marami ang naniniwala na dapat daw si Pacquiao ang panalo, bigla nga pong kumambyo itong si Al Mendoza nang makapanayam ulit ito ni Ted Filon. Bagamat sinabi niyang para sa kanya, tama lang daw na tabla yung laban, humanga po siya sa pinakita ni Pacquiao dahil hindi daw nagbago ang laro ni Manny Pacquiao sa buong laban. Dapat daw saluduhan si Manny Pacquiao. Pinatunayan lang din daw ni Manny Pacquiao na kaya niyang talunin ang Father Time. Ayan, so biglang biglang kumambyo. Biglang kumambyo. Talunin daw ang Father Time, ibig sabihin yung may edad na. Kayang talunin ni Manny. Kitang-kita naman natin sa training niya, mabilis pa rin. Ang paa, ang kamay, mayroon pang 6-pack abs, kaya nga tinatawag na Pacman. Ay mayroon pa, ibig sabihin malakas pa. Kahit matanda ka, kapag may abs ka, ibig sabihin malakas ka pa rin. Okay, so biglang lumambot biglang kumambyo si Al Mendoza, nahanga siya kay Manny. Bakit sinabi mo noon na alaylay ang dila, lawit, dilat ang mata, at bawian ng ng lisensya? Dapat hindi magsalita ng ganun kasi atin yan, jewel of the Philippines yan. Yan ang ating kung alahas pa yan ang ating diamond of the Philippines. So kung merong golden boy sa Amerika, ay meron ding diamond in the Philippines, Manny Pacquiao. Alright, pag-i-comment sa ating comment section kung anong masabi nyo tungkol dito sa buzzer ni Manny Pacquiao, mga card lover, mga kaboxing, at sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel. Malaking tulong ang pag-subscribe dahil napakaliit pa ng channel na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli.